Yes, welcome back to Good Morning Boss. Dahil nalalapit na nga po ang eleksyon at dapat lahat tayo, pati na rin po ang mga may kapansanan, ay dapat maging matalino at mausisa sa pagpili ng mga susunod na mamumuno. Ngayong umaga, makakasama po natin mula sa Filipinos with Disabilities OPW Party List si Mr. Michael Barredo. Good morning po, Mr. Barredo. Good morning, Tony. Yes. Good morning, Sandra. Yes, good morning, sir. Sir, your party list is the first party list na ang advocacy po ay tulungan ang mga may disabilities. Kailan po ba nabuo ang OPWD, sir, bago pa po ito maging accredited sa COMELEC? Actually, matagal na namin na nagbubuo. Binuo namin matagal na to kasi siyempre lahat kami involved sa sektor. We formalized it sometime, I think, early in January of 2011 para nga in preparation para sa accreditation requirements, etc. Opo. Maganda po kasi, maganda dito, Tony, yung PWDs, parang lumalaki na rin yung number ng mga PWDs sa bansa po, di ba, sir? And then, maganda na kayo po, nire-represent nyo nga po sila. Kasi kayo mismo po, sir, I believe you're totally blind po. That's right. This happened po, was it something that happened to you when you were born or just something na you acquired through an accident or something po, sir? No, this happened in 1979. I lost my eyesight due to a car accident. Okay. Yes. And then, sir, yung group po ninyo, what are the things naman na you can offer to your fellow mga kasama niyo pong mga may disabilities din po? And syempre, para din po sa bayan natin. Well, una-una, nabanggit nga ni Tony, there are right now approximately 10 million Filipinos with disabilities, na of various types. Pinag-usapan natin dito yung mga blind, or low vision, katulad ko, yung mga deaf and with hard those that are intellectually disabled, Down syndrome, retarded, or those with autism, yung mga with cerebral palsy, amputees, wheelchair users, spinal cord injury, ang dami, no? Yes. So mga 10 million yan, or sabi ng WHO, ang estimates nasa 10% to 15% of the population of a developing country, of which we are. So sabi na lang natin 10 million. So napakarami pong kailangan gawin. At ang importante rito is magkaroon nga ng boses sa Kongreso dahil marami nga tayong batas, ngunit kulang pa yata implementation nito, pag-monitor nito. At meron kami kasabihan kasi, nothing about us without us. Yes. So ang marami pong kailangan matugunan pa ng partido o para sa sektor, lalong-lalo na yung awareness ng ating mga kababayan, Yes. ng nakakaraming Pilipino pagdating sa kalagayan at plight ng ating mga PWD. Opo. Sir, sasabi niyo nga, nasa 10 million pala silang, yung population, kumbaga. Sir, ano naman po in the past, yung mga, siguro mga programa or mga proyekto na offer po ninyo para sa mga mamamayan po nga ng mga parte po ng PWD, yung grupo po ninyo? Well, una-una, titignan na lang natin yung mga priority areas, no? Kasi napakarami niyan. Ngunit tignan na lang natin yung edukasyon, yung ating accessibility law o yung pangangailangan ng accessibility features ng ating mga buildings, infrastructure, transportation, trabaho, no? At of course, yung linkages with government agencies and other, you might say, funding or service providers na pwedeng tumulong sa sektor. So ang ginawa ng grupo namin po ay isama na natin yung sports din dyan. No? Kasi nga we are advocates of sports dahil napakalaking bagay ang physical and overall well-being ng isang may kapansanan na PWD. So maraming programa in the sense na over the years we've had to continue to advocate. Una-una advocacy. Sabi ko nga awareness raising is important kasi nga marami pang Pilipino hindi talagang naintindihan or ignorant of the needs po siguro. The needs and what disability is all about. Yes. No? Katulad pag sinabi mong blind or bulag or visually impaired, may mga iba-ibang kategorya. No? May mga pangangailangan. Alam ba ho ng tao kung ano yung braille? Yes, yes. Ano ba ang pangangailangan ng person with who cannot see? How can he communicate? How can he actually read, di ba? Pero meron na tayong mga talking computers, meron na tayong mga braille printers, tapos yung mga deaf, yung mga marunong bang tao automatic Sign sign language, language, yes. no? Meron mga batas na umiiral ngayon na dapat merong captions, no? Or sign language during programs, especially news and all of these other things. Tapos yung mga, sabi ko ngayon, accessibility, kailangan din itulak natin
yung Batas Pambansa 344 na has been in place since 1983. So 30 years na. Ngunit pa din naayos. may mga buildings pa rin at wala pa rin tayong transportation accessible para sa mga kapatid natin o makasama nating PWD. Kasi di ba Tony, meron din mga ibang building nga hindi accessible by the wheelchairs. So talagang minsan, ang hirap siguro para sa mga kapwa Pilipino natin na makapasok sa mga buildings. Siguro kung may kailangan man silang gawin. That's right. Buti nga ngayon, Lalo sir. na pag walang kasama sa Exactly. diba? Yun nga. Buti nga ngayon, makita mo sa mga elevators, yung mga floor levels, so minsan, and yung, kung nasa hospitals, yung makita natin, may braille na naman nakalabas. Meron na iba. May mga elevator na rin nga nagsasabi kung nasaan, di ba? Opo, Door nagsasalita opening, door din po. closing, what Opo. floor. Pero nabanggit nga nyo yung tungkol sa mga building na hindi accessible. Alam mo, yun nga, yung BP 344 na nga, yung Batas Pambansa or through RA 7277, yung ating Magna Carta for Persons with Disability, nagsasabi nga na dapat nga na magkaroon ng ganyan. Pero alam nyo, masasabi ko lang ang pag-isipan natin talaga siguro dapat ng mga ating mga gumagawa ng mga buildings, engineers, architects, designs, universal design na lang. Yes. 'Di ba? Kasi kung ano yung madali para sa mga PWD o sa may kapansanan, mas madali para sa kalahatan, 'di ba? Yes, yes. What's easy for us is easier for Mas everyone. kaya, Mas kumbaga, kaya. ng mga walang disabilities. That's right. Why not make it universal? No? That's right. Yes, sir. Nakita nga natin, Sandro, na magaganda yung mission and advocacies ng party list ni Mr. Barredo. Ngayon, Mr. Barredo, it's your first time na sumali po sa eleksyon. Ano po ang biggest challenge na pinagdadaanan nyo ngayon bago pa man po dumating ang araw po ng eleksyon? Well, actually, una-una po, it's not really the first time. 20 years na po kami walang, of course, representation sa Kongreso. No? Wala. Ever since the party list system has been in place, hindi na rin kami nakapasok. There have been attempts by other party groups, these groups in the past, but failed. Tapos nung huli, last 2010, hindi na nga kami na-accredit. But ang challenges siguro dito kasi is that una-una, 6 or 7 out of every 10 people believe that we should have representation in Congress, believe that we are truly marginalized and underrepresented. Sabi nga ng COMELEC po, na si mismong chairman na rin Brillantes nagsabi na kami po ang tunay na marginalized at underrepresented. Ngunit, ang challenges po dito para kami underdog kasi una-una yung mga... Bago lang din po kasi kayo. I mean, kumbaga, compared to the other ones that are more... mas matunog po yung pangalan, kumbaga, dahil nagkaroon na po sila ng position in the past. Correct. So may base na sila. Opo. Tsaka hindi lang yun, di pa kami nakakapag-break ng ice. Pero pag titignan nyo, ang PWD, meron din double lang kami, kumbaga disabled na may handicap pa. Yes. Kumbaga, nahihirapan po kami mag-register o bumoto. Dahil dati nga, pero sa tulong ng COMELEC, naaayos na yan, tsaka ng PPCRB, sa tulong nila. Nagkakaroon na ngayon ng acceptance or may mga resolution na gumagawa ng paraan para maging accessible yung mga registration areas at lalo na ngayon yung polling area. And of course, this is in line with yung Article 29 ng Convention on the Rights of People with Disability na dapat nga that we have the right to suffrage, to vote and to be voted upon. So ang challenge po dito is paano ba namin makukonbinse doon sa, hindi na makukonbinse, na marami makukonbinse. Kayo siguro, kung wala pa kayong party list, kami na, kung wala pa siguro, napakahirap po i-convert yung mga... Maging aware din po siguro, involved with these people and with the issues that you guys are facing as well, sir. That's right. The challenge here is try to bring our concerns and issues on top of the others. Yes. Kasi pag nagkaroon ng problema major in peace and order or let's say general national issues that affect everyone in the country, minsan natatabunan yung aming mga pangangailangan and concerns. So the idea here, if not the challenge here, is how to bring that issue further up, no? And bring it back again to the attention of the people concerned. Yes, so, sir. yun ang importante. Yes, sir. Sir, bago po tayo magtapos, meron po ba kayong message sa ating mga tagapanood at mga botante? Well, ang message siguro is kung po pwede lang sana, siguro ma-realize na nga nila na panahon na yung aming, yung 10% o 10 milyong Pilipino ay magkaroon na ng boses sa Kongreso. Kasi nga, napakahirap na marami nga tayong batas, ngunit wala naman kaming representation sa Kongreso. Yung gumagawa ng batas, paano nga naman dapat magawa itong tama kung wala naman kami doon. So, napapanahon na po, there should be nothing about us without us, our own voice in Congress, sarili namin boses sa Kongreso, at kasi kaya po namin. Dapat tignan ng tao, ng ating mga kababayan, yung abilidad
ng PWD o may kapansanan, hindi yung kanyang disability. No? Look at our abilities, not our disabilities, and realize the fact that we can be part of nation building. Napapanahon na po. It's time for us to be part of nation building. Can you imagine the potential force of 10 million Filipinos instead of being recipients, no? Yes. Of welfare or dole-outs or receiving money from government? Instead of that, kami, yung 10 million na, ay nagko-contribute, Sa nation building paying also. taxes and contributing to nation building and being productive citizens. So we can make a difference, and so can everyone make a difference if they consider supporting the PWD party list this coming 2013 elections. Okay. Maraming salamat po, Representative Maraming Mike Barredo. And good luck po and more power to you and your calling po. Maraming salamat po.